Naisip mo ba kung ano talaga ang nangyari sa mga anghel na nag-iwan ng langit? Ang Biblia ay pansamantalang binabanggit ang kwentong ito, ngunit kakaunti ang nakakaalam ng mga nakakagulat na detalye na isiniwalat sa aklat ni Enoch. Ano ang nangyari sa mga asawa ng mga nahulog na anghel na ito? At ano ang papel ni Archangel Miguel sa kwentong kosmiko na ito? Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa anumang katang-isip. Ang aking mga kaibigan, malapit na tayong sumisid sa isa sa mga pinakapambihirang at hindi gaanong nauunawaan na mga yugto ng kasaysayan ng espiritual. Tulad ng isang nakakaapekto na kaganapan na napagpasyahan ng Diyos na burahin ang halos lahat ng sangkatauhan mula sa mukha ng mundo. Ito ay hindi lamang isang sinaunang kwento, ngunit isang malakas na paghahayag tungkol sa mga espiritual na kahihinatnan ng paghamon sa mga limitasyon na itinatag ng Diyos. Ang aklat ni Enoch, kahit na hindi bahagi ng canonical Bible, ay binanggit sa banal na kasulatan at iginagalang ng marami sa mga unang Kristiyano. Nag-aalok siya sa amin ng isang bihirang pagtingin sa nangyari ng ang mga anghel na nilalang ay iniwan ang kanyang makalangit na posisyon sa pamamagitan ng mga kagustuhan sa lupa, at kung ano ang ginawa ni Archangel Miguel sa mga asawa ng mga anghel na ito ay gagawa ka ng ganap na mabigla. Bago tayo magpatuloy, nais kong huminto ka ngayon at iwanan ang iyong gusto. Mag-subscribe sa channel at paganahin ang mga abiso. Ito lamang ang una sa maraming malalim na espiritual na paghahayag na ibabahagi ko sa iyo. At umalis sa mga komento. Narinig mo ba ang tungkol sa kwentong ito ng mga nahulog na anghel at kanilang mga asawa? Ano sa palagay mo ang nangyari sa kanila? Maghanda para sa isang espiritual na paglalakbay na magbabago sa iyong pag-unawa sa kosmiko na labanan sa pagitan ng mabuti at masama, at ibunyag kung paano nakikitungo ang Diyos sa mga sadyang hamon ng iyong kalooban. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa nakaraan. Ito ay isang babala sa ating lahat ngayon. Ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay nagpapakita sa amin ng mga misteryo na marami ang hindi alam. Ang isa sa mga manghang bagay na itong ngunit maliit na tinalakay sa kontemporaryong pananampalataya ay ang kasaysayan ng mga anghel na lumihis mula sa kanilang banal na layunin. Naisip mo ba kung ano talaga ang nangyari bago ang malaking baha? Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga pahiwatig, ngunit ang aklat ni Enoch ay nagtatanghal sa amin ng mga nakakagulat na detalye. Ang mga makalangit na nilalang na ito na nilikha ng Diyos para sa mga tiyak na layunin sa espiritual na kaharian, sa kalaunan ay sumuko sa mga hangarin na hindi dapat magbigay ng sustansya. Isipin lamang, ang mga muni ng mukha ng lumikha araw-araw na nagsilbi sa pagkakaroon ng banal na kabanalan na naaakit sa kagandahan sa lupa. Ito ay parang ang katalinuhan ng kaluwalhatian ng Diyos na patuloy nilang nasaksihan ay napapansin ng pansamantalang kagandahan ng mga anak na babae ng mga tao. Ang episode na ito ay nagtuturo sa amin tungkol sa kung paano, kahit na ang pinakamalapit na nilalang ng banal na presensya ay maaring mailipat kapag pinapayagan nila ang hindi tamang pagnanais na alagaan ng kanilang mga puso. Binalaan tayo ni Hesukristo tungkol sa patuloy na pagbabantay, sapagkat kahit na ang mga tila matatag ay kailangang mag-ingat na huwag mahulog. Sa mga taga-Korinto 10:12. Ang totoong pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay. Ang nangyari sa mga anghel na ito ay isang malakas na paalala para sa ating lahat. Hindi sila nahulog kaagad. Ito ay isang unting proseso ng pagka-akit, pagmumuni at sa wakas ang desisyon na talikuran ng kanilang mga makalangit na post. Binanggit ng Biblia sa Genesis 6:2 na nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay maganda at kinuha sa mga pinili nila sa kanilang lahat. Ang mahiwagang daanan na ito ay nakakaintriga sa mga eskolar ng pananampalataya sa loob ng maraming siglo. Isipin kung ano ang nangyayari sa gitna ng mga taong anghel na ito. Nagkaroon sila ng access sa maluwalhating presensya ng Diyos, lumahok sa mga papuri sa langit, at pinayagan pa ang isang ipinagbabawal na pagnanais na lumago sa kanilang mga puso hanggang sa hindi mapaglabanan. Ito ay isang babala sa amin na nakatira sa isang mundo na puno ng mga pagkagambala at tukso. Ilang beses na hindi tayo lumayo sa ating pakikipag,
ugnay sa Panginoon dahil sa panandaliang atraksyon. Ipinakita sa amin ng aklat ni Enoch na ang mga anghel na ito ay lubos na nakakaalam na nilabag nila ang mga banal na batas, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Tulad ng sinabi ng aklat ni James, ang bawat isa ay tinutukso kapag siya ay naaakit at nahihikayat ng kanyang sariling pagnanasa. Santiago 1:14. Ang aralin dito ay malinaw. Ang alam ng kalooban ng Diyos ay hindi sapat. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya at espiritual na lakas upang pigilan ang mga hangarin na lumilipat sa atin. Ang desisyon ng mga anghel na ito na tinalikuran, ang kanilang mga langit na tirahan ay hindi lamang isang bagay ng pagnanais, ngunit isang malay tao na paghihimagsik laban sa utos na itinatag ng Diyos mismo. Ang aklat ni Judas sa Biblia ay tumutukoy dito kapag binanggit niya ang mga anghel na hindi pinapanatili ang kanilang orihinal na estado, ngunit iniwan ang kanilang sariling pabahay. Judas 1:6. Ang talatang ito ay humahantong sa amin upang maipakita ng malalim ang konsepto ng banal na layunin at kung paano tayo lumayo dito. Ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos para sa isang tiyak na layunin tulad ng mga anghel na iyon. Ang ating pananampalataya ay nag-uutos sa atin na maghanap at matupad ang hangaring ito na nananatiling tapat sa tawag na natanggap natin. Kapag pinapabayaan natin ang ating espiritual na bukasyon sa pabor ng mga panandaliang kasiyahan, tayo, sa isang paraan inuulit ang pagkakamali ng mga makalangit na nilalang na ito. Itinuro ni Jesus na dapat muna nating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, Mateo 6:33, na naglalagay ng walang hanggang mga halaga sa itaas ng temporal. Ang mga nahulog na anghel ay ginawa lamang sa kabaligtaran. Ipinagpalit nila ang walang hanggang kaluwalhatian ng langit para sa ephemeral na kasiyahan sa mundo. Ito ang isa sa pinakamahalagang mga turo na maaari nating kunin mula sa sinaunang kwentong ito upang manatiling totoo sa layunin kung saan tayo nilikha kahit na lumitaw ang mga tukso. Ang ipinagbabawal na pagnanais ng mga anghel na ito ay hindi lamang para sa pisikal na kagandahan, ngunit kinakatawan nito ang isang pang-akit sa kung ano ang salungat sa kalikasan na itinatag ng Diyos. Tumawid sila sa mga espiritual na hangganan na hindi dapat maabutan. Itinuturo sa atin ng Biblia sa 2 Pedro 2:4 na hindi pinalaya ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, ngunit itinapon sila sa impyerno sa kadiliman na inilalaan sila sa paghuhusga. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin ng kabigatan kung saan tinatrato ng Diyos ang may malay, tao na paghihimagsik laban sa kanyang kalooban. Ito ay kagiliw. Giliw na tandaan na ang kasalanan ng mga anghel na ito ay hindi nagsimula sa isang mahusay na pagsalangsang, ngunit sa isang hitsura, isang interes, isang pagmumuni, muni na unting naging isang pagnanais ng mamimili. Hindi ba yun kung ilan sa ating sariling pagbagsak ang magsisimula? Isang tila hindi nakakapinsalang pag-iisip na kung sustansya, lumalaki hanggang sa master mo ang aming mga aksyon. Itinuro sa atin ni Hesukristo na panoorin hindi lamang ang ating mga aksyon, kundi pati na rin ang ating mga salobin at kagustuhan. Mateo 5:27-28. Ang tunay na pananampalataya ay nagsasangkot sa pagpapanatili ng ating mga puso, sapagkat nagpapatuloy sila sa mga mapagkukunan ng buhay. Kawikaan 4:23. Ang mga bumagsak na anghel ay nabigo ng tumpak sa puntong ito. Hindi nila pinapanatili ang kanilang mga puso na nagpapahintulot sa mga pagnanais na hindi naaangkop na umunlad at kalaunan ay kontrolin ang mga ito. Ang paglusong ng mga anghel na ito sa earth ay nagmamarka ng isa sa mga pambihirang yugto sa espiritual na kasaysayan ng sangkatauhan. Sinadya nilang pinili na talikuran ang kaluwalhatian sa langit dahil sa isang pagnanais sa lupa. Ang libro ni Enoch ay detalyado kung paano ang mga makalangit na nilalang na ito ay gumawa ng isang pakikipag-ugnay sa bawat isa na nakatuon sa paggawa ng matapang na plano na ito. Mayroong isang malalim na aralin dito tungkol sa likas na katangian ng kasalanan at kung gaano kadalas hinahanap nito ang kumpanya at pagpapatunay. Bihira tayong mahulog mag-isa. Madalas nating hinahanap ang iba na nagbabahagi at nagpapatunay sa ating mga pagsalangsang. Ang tunay na pananampalataya ay madalas na tumatawag sa atin na lumangoy laban sa kasalukuyang
na maging handa na mag-isa kung kinakailangan upang manatiling tapat sa Diyos. Si Hesukristo ay madalas na nagsalita tungkol sa makitid na landas na ilang nahanap, Mateo 7:13-14. Pinili ng mga anghel na ito ang malawak na landas, ang madaling ruta ng agarang pagnanais sa halip na pangmatagalang pagsunod. At ang nakalulungkot na bagay ay ginawa nila ito ng buong kaalaman sa mga kahihinatnan. Nakita nila ang kamahalan ng Diyos, alam ang kanilang kapangyarihan, naintindihan ang kanilang kabanalan at pinili nilang maghimagsik. Ginagawa nating sumasalamin sa atin, mas kilala natin ang Diyos, mas malaki ang ating responsibilidad na mabuhay alinsunod sa kaalamang ito, tulad ng itinuro ni Jesus. Sa kanino na ibinigay marami ang kakailanganin, Lucas 12:48. Ang pananampalataya ay hindi lamang kaalaman, ngunit ang mapagmahal na pagsunod batay sa kaalamang ito. Kapag ang mga nahulog na anghel ay dumating sa earth, ang aking mga kaibigan, ito ay isang kaganapan na nanginginig ang mga pundasyon ng natural na pagkakasunod. Isipin ang eksena. Ang mga nilalang ng ilaw pinagkalooban ng kagandahan at makalangit na kapangyarihan na bumababa mula sa taas upang manirahan sa mga mortal. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng isang sulyap sa sandaling ito sa Genesis 6. Ngunit ang libro ni Enoch ay nagpinta ng isang mas malinaw na larawan. Ang mga anghel na ito ay hindi dumating bilang mga karaniwang nilalang. Dumating sila bilang mga nilalang ng supernatural na kaluwalhatian na sumasalamin sa isang kagandahan na lumampas sa pag-unawa ng tao. Ito ay parang ang langit mismo ay bumaba sa mundo, ngunit hindi pagpalain, ngunit subukan. Pag-isipan ito, tulad ng mga anghel na ito ay nakasisilaw sa kanilang mga mata ng tao, ang mga tukso ay madalas na lumilitaw na pinahiran ng kagandahan at kaluwalhatian. Binalaan tayo ni Jesus tungkol dito nang sinabi niya, "Mag-ingat sa mga huwad na propeta na dumating sa iyo na nagbihis bilang tupa, ngunit sa loob ay nilamon nila ang mga lobo." Mateo 7:15. Ang tunay na pananampalataya ay tumawag sa amin upang tumingin sa kabila ng mga pagpapakita, upang makilala ang espiritu sa likod ng panlabas na kagandahan. Ang pagkakaroon ng mga nahulog na anghel na ito ay nagdala ng isang dramatikong pagbabago sa mundo ng antediluvian. Ang kagandahan nito ay hindi lamang pisikal, ngunit lumitaw ito ng isang uri ng supernatural charisma na halos imposible na pigilan ng mga ito. Inilarawan ng aklat ni Enoch kung paano sila tila lumiwanag ng kanilang sarili, na umaakit sa lahat sa paligid nito bilang mga moths sa isang siga. Ang hindi mapaglabanan na pang-akit na ito ay nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Pablo sa Pagtus mga taga-Korinto 11:14, kung saan binabalaan niya na si Satanas mismo ang nagpapabagabag sa isang anghel ng ilaw. Ito ay isang malakas na paalala na hindi lahat ng nagniningning ay nagmula sa Diyos. Sa ating paglalakad ng pananampalataya, patuloy tayong hinamon na makilala sa pagitan ng kung ano ang tunay na banal at kung ano ang isang mapang, akit na imitasyon. Itinuro sa atin ni Hesukristo na hatulan ang mga puno sa pamamagitan ng kanilang mga prutas, Mateo 7:15-20, hindi para sa kanilang panlabas na hitsura. Ang mga nahulog na anghel na ito ay maaaring tila maluwalhati, ngunit ang kanilang mga aksyon at hangarin ay nagpahayag ng kanilang tunay na kalikasan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo upang makabuo ng matalim na espiritual na pag-unawa na naghahanap sa kabila ng mababaw upang maunawaan ang kakanyahan ng mga bagay. Ang epekto ng mga anghel na nilalang na ito sa lipunan ng tao ay malalim at kaagad. Ang mga kababaihan na naging kanilang asawa ay nakaranas ng isang radikal na pagbabagong anyo sa kanilang buhay at prioridad. Isipin ang pagkaakit na magkakaisa sa isang pagkatao na tila banal, na may kaalaman at kasanayan na lampas sa pag-unawa ng tao. Naiintindihan na ang mga babaeng ito ay nawalan ng interes sa ordinaryong buhay, ngunit sa anong gastos. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa atin ng babala ni Jesus. Ano ang kabutihan ng tao na manalo sa buong mundo at mawala ang kanyang kaluluwa? Marcos 8:36. Ang mga babaeng ito ay nakakuha ng tila makalangit na mga kasama, ngunit sa paggawa nito, lumayo sila sa totoong banal na layunin sa kanilang buhay. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay tumawag sa atin upang makahanap ng kasiyahan at layunin sa kanyang kalooban,
hindi pambihirang karanasan na maaring lumihis mula sa daan. Tulad ng isinulat ni Pablo, huwag kang makasama sa siglo na ito ngunit ibahin ang anyo mo para sa pag-renew ng iyong isip. Roma chapter 2. Ang hamon para sa atin ngayon ay panatilihin ang ating pagtuon sa Diyos, kahit na ang mundo ay nag-aalok ng tila nakasisilaw na mga kahalili. Ang pagdating ng mga nahulog na anghel ay nagdala kasama nito hindi lamang kagandahan at manghang, kundi pati na rin isang hypnotic power na labis na nakakaapekto sa pag-iisip at espiritu ng tao. Ang aklat ni Enoch ay nagmumungkahi na mayroon silang mga kasanayan na lumampas sa pag-unawa ng tao, kasama na ang kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang mga saloobin at emosyon. Ginagawa nating pagnilayan ang likas na katangian ng mga espiritual na impluwensya sa ating sariling buhay. Patuloy na binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa katotohanan ng digmaang espiritual. Sinusulat ni Pablo sa Efeso 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, ngunit laban sa mga kapangyarihan at autoridad, laban sa mga dominator ng mundong ito ng kadiliman, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na rehiyon. Kung paanong ang mga babaeng iyon ay naiimpluwensyahan ng mga nahulog na anghel, nahaharap din tayo sa mga espiritual na impluensya na sumusubok na hubugin ang ating mga saloobin at kilos. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay katumbas sa atin upang pigilan ang mga impluensyang ito. Ipinangako niya sa amin, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Juan 32. Ang aming pagtatanggol laban sa mga negatibong impluensya ay isang pananampalataya na nakaugat sa katotohanan ng Diyos at isang buhay na nakahanay sa mga prinsipyo nito. Ang manghang na isinagawa ng mga nahulog na anghel sa mga tao ay humahantong sa atin sa isang malalim na pagmuni, muni sa likas na katangian ng ating mga hangarin at adhikain. Ang mga makalangit na nilalang na ito ay nag-aalok ng kaalaman, kapangyarihan at karanasan na lampas sa karaniwan, ngunit sa anong presyo? Kadalasan, sa ating sariling paglalakbay ng pananampalataya, tinutukso tayo ng mga alok na tila pambihirang, ngunit maaaring ilayo tayo sa totoong landas ng Diyos. Binalaan tayo ni Jesus. Pumasok sa makitid na pintuan sapagkat lumalago ito sa pintuan, at ang landas na humahantong sa pagkawasak, at marami ang mga pumapasok dito. Mateo 7:13. Ang mga nahulog na anghel ay nag-alok ng isang tila maluwalhating paraan, ngunit kung saan ay talagang humantong sa pagkawasak. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo upang hanapin ang kalooban ng Diyos na higit sa lahat, kahit na tila hindi gaanong akit sa mga mata ng mundo. Ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo, hindi binibigyang pansin ang mga bagay na nakikita ngunit sa mga hindi nakikita. Para sa mga nakakakita ng kanilang sarili ay temporal, at ang mga hindi nakikita ay walang hanggan. Turo mga taga-Korinto 4:18. Ang tunay na pananampalataya ay naghahamon sa atin na tumingin sa kabila ng pansamantalang akit at hanapin kung ano ang walang hanggang halaga sa mga mata ng Diyos. Ang unyon ng mga nahulog na anghel na ito kasama ang mga kababaihan ng tao ay nagresulta sa isang bagay na binabanggit lamang ng Biblia ng maikli, ngunit ang aklat ni Enoch ay ginalugad ng mas detalyado, ang kapanganakan ng mga Nephilims. Hindi ito mga ordinaryong bata, aking mga kaibigan. Sila ay mga higante, hindi lamang sa pisikal na tangkad, ngunit sa kapasidad at kapangyarihan. Sinasabi sa amin ng Genesis 6:4, sa mga panahong iyon ay may mga higante sa mundo, at pagkatapos, nang sumali ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng mga tao at binigyan sila ng mga anak. Ito ang matapang sa antiquity, mga kalalakihan na kilala. Isipin ang mga nilalang na pinagsama ang supernatural na kapangyarihan ng anghel na may anyo ng tao. Ang mga hybrid na nilalang na ito ay may pambihirang lakas at katalinuhan na higit na lumampas sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang malakas na paalala kung paano ang pag-alis ng kalooban ng Diyos ay maaaring makabuo ng mga kahihinatnan na higit pa sa kung ano ang una nating isipin. Itinuro sa atin ni Jesus na dapat tayong manood at manalangin upang hindi pumasok sa tukso. Mateo 20:41.
Ang tunay na pananampalataya ay nagpapanatili sa atin ng mga potensyal na kahihinatnan ng ating mga pagpipilian. Ang mga Nephilims ay mabilis na lumago sa pag-aakalang napakalaking proporsyon na naging inspirasyon sa parehong paghanga at takot. Inilalarawan ng aklat ni Enoch kung paano natupok ang mga nilalang na ito sa nakababahala na dami na hinihingi ang patuloy na mga sakripisyo upang masiyahan ang kanilang hindi nasisiyahan na gutom. Isipin ang buong pamayanan na nagtatrabaho lamang upang pakainin ang mga higanting ito. Sa paglipas ng panahon, nang magsimulang mahirap makuha ang mga mapagkukunan, ang mga Nephilims ay lumaban-laban sa mga tao mismo na kinokonsumo ang mga ito sa kanilang walang tigil na kagutuman. Ito ay isang nakakagambalang imahe na nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Peter. Sober at mapagbantay na uhaw, ang diablo, ang iyong kalaban, ay naglalakad sa pagtunaw, umuungal bilang isang leon na naghahanap sa mga maaaring ubusin. 1 Pedro 5:8. Ang sinaunang kwentong ito ay sumasalamin sa malalim na espiritual na katotohanan para sa atin ngayon. Kung paanong ang mga Nephilims ay kinain ang pananampalataya sa Diyos at ang kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa mga mapanirang puwersang ito. Tulad ng isinulat ni David, "Ang lampara para sa aking mga paa ay ang iyong salita at ilaw sa aking paraan." Awit 119:105. Ang pagkakaroon ng mga Nephilims ay ganap na nagbago sa lipunan ng antediluvian. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang kumonsumo ng mga pisikal na mapagkukunan, kundi pati na rin ang pagkasira ng moral at espiritual na pagkakasunod-sunod ng mundo. Iniulat ng aklat ni Enoch kung paano nila ipinakilala ang ipinagbabawal na kaalaman, pagtuturo sa mga tao tulad ng paggawa ng baril, mga pampaganda para sa pang-aakit, at mga kasanayan sa pangkukulam at paghula. Kailangan nating pag-isipan kung paano ang kaalaman, kung hindi nakaligtas mula sa kalooban ng Diyos, ay maaaring maging mapanirang. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Kawikaan 1:7 na ang takot sa Panginoon ay ang prinsipyo ng karunungan na nagpapahiwatig na ang tunay na kaalaman ay dapat na mai-angkla sa paggalang sa Diyos. Si Hesukristo sa kanyang ministeryo sa lupa ay paulit-ulit na binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-align ng ating kaalaman sa mga banal na halaga tulad ng pag-ibig, pakikiramay at katarungan. Ang mga Nephilims ay kumakatawan sa paggamit ng diborsyado na kaalaman sa mga halagang ito, na nagreresulta sa pagkawasak sa halip na pag-unlad. Sa ating sariling paglalakbay ng pananampalataya, tinawag tayo upang maghanap hindi lamang ng kaalaman kundi karunungan, ang kakayahang mag-apply ng kaalaman sa mga paraan na parangalan ang Diyos at makikinabang sa iba. Ang takot na inspirasyon ng mga Nephilims ay lampas sa kanilang pisikal na lakas at masiglang gana. Nagkaroon sila ng kalupitan na tila halos supernatural. Inilalarawan ng aklat ni Enoch kung paano nila nasisiyahan, hindi lamang sa pag-ubos, ngunit sa pagsira, tumba ang buong nayon hindi sa pangangailangan ngunit sa labas ng kasiyahan. Ang mapanirang kalikasan na ito ay sumasalamin sa isang bagay na malalim tungkol sa espiritual na kalagayan ng mga mestizo na nilalang na ito. Itinuro sa atin ni Jesus na sa pamamagitan ng kanyang mga prutas ay makikilala mo sila. Mateo 7:16. At ang mga bunga ng mga Nephilims ay malinaw na masama. Ito ay kagiliw. Giliw na tandaan kung paano ang sinaunang kwentong ito ay sumasalamin sa nakikita natin sa Biblia tungkol sa kalikasan ng kasamaan. Sinasabi sa atin ng Juan 10:10 na ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay, at sirain sa isang direktang kaibahan kay Jesus, na may buhay na may buhay. Ang mga Nephilims ay nagpapakilala sa mapanirang kalikasan na ito, na kumakatawan sa mga puwersa na sumasalungat sa malikhaing at nagpapanatili na layunin ng Diyos. Bilang mga taong may pananampalataya, tinawag tayo upang labanan ang diwa ng pagkawasak at yakapin ang panawagan ni Jesus na maging ahente ng buhay, kapayapaan at pagpapanumbalik sa isang mundo na madalas na minarkahan ng karahasan at pagsasamantala. Ang halos walang limitasyong kapangyarihan ng mga Nephilims ay lumikha ng isang hindi pa naganap na sitwasyon sa kasaysayan ng tao. Ang mga hybrid na nilalang na ito, na may kanilang sobrang lakas ng tao at pambihirang katalinuhan, ay naging halos hindi malilimutan para sa mga ordinaryong tao.
Isipin ang desperasyon ng buong pamayanan, walang kapangyarihan sa harap ng mga higanting ito na kinilabutan sila. Ang matinding sitwasyong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang malalim na espiritual na katotohanan. May mga labanan sa ating buhay na hindi natin malalampasan ang ating sariling lakas. Tulad ng kinilala ni Pablo, hindi na tayo ay may kakayahan sa ating sarili na mag-isip ng isang bagay na parang nagmula sa atin. Sa kabaligtaran, ang ating kakayahan ay nagmula sa Diyos. Tuyo ng mga taga-Korinto 3:5. Ang kasaysayan ng mga Nephilims ay nagpapakita sa amin na kapag nahaharap tayo sa mga puwersa na lampas sa ating mga kakayahan, kailangan natin ng interbensyon ng banal. Sa katunayan, ito mismo ang nangyari. Ang sitwasyon ay naging seryoso kaya't hinihiling nito ang isang direktang tugon mula sa Diyos. Itinuturo sa atin ang ating pananampalataya na kahit na sa mga pinakadesperadong sitwasyon, maaari tayong umiyak para sa Diyos para sa tulong. Tulad ng ipinangako sa awit 31:17, ang matuwid ay sumigaw at naririnig sila ng Panginoon at naghahatid sa kanila mula sa lahat ng kanilang pagdalamhati. Tulad ng sa kalaunan ay makikialam ang Diyos laban sa mga Nephilims, tumugon din siya sa taimtim na sigaw ng kanyang mga anak ngayon. Ang sitwasyon sa mundo ay umabot sa isang kritikal na punto. Ang katiwalian na dinala ng mga nahulog na anghel at ang pagkawasak na dulot ng mga Nephilims ay nagbago sa mundo sa isang halos hindi nakikilala na lugar na pinangungunahan ng kasamaan at karahasan. Inilarawan ng Biblia ang sandaling ito sa Genesis 6:5-6. At nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay dumami sa mundo at na ang lahat ng imahinasyon ng kanyang mga saloobin sa puso ay patuloy na masama lamang. Pagkatapos ay sinisi niya ang Panginoon na gumawa ng tao sa lupa at tinimbang sa kanyang puso. Anong malalim na pas isipin ang tagalikha ng universo, makapangyarihang Diyos na nagmamasid sa panghihinayang sa pagkasira ng kanyang nilikha. Itinuturo sa atin ang pananampalataya na kahit na ang Diyos ay walang hanggan na mapagmahal, siya rin ay perpektong matuwid at hindi maaaring baliwalain ang kasamaan ng walang hanggan. Ipinapaalala sa atin ni Hesukristo ang banal na dualidad na ito nang sinabi niya, mahal ng Diyos ang mundo sa paraang ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Juan 3:16. Ngunit paulit-ulit din na binalaan ang paghatol na darating sa mga nagpapatuloy sa kasamaan. Bilang mga tagasunod ni Kristo dapat nating maunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa sa kanyang katuwiran. Sa katunayan, ang mga ito ay pantulong na aspeto ng kanilang perpektong kalikasan. Ang banal na tugon sa krisis na ito ay hindi lamang dumating bilang isang direktang paghuhusga, ngunit kasangkot din ang pagpapakilos ng mga tapat na puwersang anghel. Inilarawan ng aklat ni Enoch kung paano ipinadala ang mga archangels kasama sina Miguel at Gabriel upang labanan ng mga Nephilims at naglalaman ng mapanirang impluensya ng mga nahulog na anghel. Isipin ang kosmikong labanan na nangyayari sa mundo, makapangyarihang mga makalangit na nilalang na nakaharap sa mga higanting hybrid at ang kanilang mga rebelding magulang na anghel. Ito ay isang imahe na nagpapaalala sa atin ng mga salita ng salmista. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng kanyang mga paraan at benain sa lahat ng kanyang mga gawa. Awit 145:17. Hindi iniwan ng Diyos ang sangkatauhan sa kaguluhan na naayos, ngunit aktibong namamagitan. Ito ay isang nakakaaliw na katotohanan sa ating pananampalataya ngayon. Kahit na ang kasamaan ay tila mananaig, ang Diyos ay hindi wala o walang malasakit, tulad ng ipinangako ni Jesus, at narito kasama kita araw-araw hanggang sa pagkumpleto ng mga siglo. Mateo 28:20. Ang ating tiwala sa Diyos ay dapat manatiling matatag kahit sa mas madidilim na panahon. Alam na mayroon siyang kapangyarihan at nais na makialam sa kasaysayan ng tao. Gayunpaman, ang katiwalian ay kumalat ng labis na ang isang mas radikal na interbensyon ay kinakailangan. Noon ay nagpasya ang Diyos na ipadala ang Great Flood, isang kataklismik na paglilinis na magpapanibago sa mukha ng mundo. Inilarawan ng Genesis 7:11-12. Sa 600 taon ng buhay ni Noe, sa 2 buwan, ang 17 araw ng buwan, sa araw ding iyon, ang lahat ng mga mapagkukunan ng dakilang kailaliman at binuksan ang mga bintana ng kalangitan at nagkaroon ng ulan sa lupa ng 40 araw
at 40 ng gabi. Ang napakalaking kaganapang ito ay nagtuturo sa amin ng maraming tungkol sa kabigatan na tinatrato ng Diyos ang kasalanan at katiwalian. Tinukoy ni Jesus ang baha bilang isang makasaysayang halimbawa at isang babala. Sapagkat tulad ng mga araw bago ang baha, kumain sila, uminom, may asawa at nagbigay hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka at hindi ito napagtanto hanggang sa dumating ang baha sa lahat. Kaya't ang pagdating ng Gianak ng Tao ay darating din. Ang sanggunian na ito ay nagpapaalala sa amin na ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat gaanong gamutin ang mga banal na babala. Ang baha ay hindi lamang isang malayong makasaysayang kaganapan, ngunit isang pangmatagalang tanda ng katotohanan ng banal na paghatol at ang kahalagahan ng pamumuhay sa pagsunod sa Diyos. Sa gitna ng universal na paghatol na ito, nakikita rin natin ang biyaya ng Diyos na kumikilos. Sinasabi sa atin ng Biblia na Noe, ngunit natagpuan ang biyaya sa mga mata ng Panginoon. Genesis 6:8. Ang matuwid na taong ito at ang kanyang pamilya ay napanatili sa pamamagitan ng arka, isang kanlungan na ibinigay ng Diyos laban sa tubig ng paghatol. Si Noe ay hindi nai-save dahil sa ilang personal na pagiging perpekto, ngunit dahil lumakad siya kasama ang Diyos. Genesis 6:9, nagkaroon siya ng relasyon ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang tagalikha. Ang kwentong ito ay malakas na nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Pablo. Sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito nagmula sa iyo, ito ang regalo ng Diyos. Efeso 2:8. Kung paanong si Noe ay nai-save ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng arka, tayo ay naligtas sa espiritual ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa katunayan, maraming mga teologo ang nakakakita ng arka bilang isang prefiguration ni Kristo, ang tanging ligtas na kanlungan laban sa paghatol ng banal. Itinuturo sa atin ang ating pananampalataya na kahit na sa pinakamalubhang paghuhusga, ang biyaya ng Diyos ay naroroon para sa mga naghahanap nito ng may katapatan. Ang dakilang baha ay hindi lamang tinanggal ang mga Nephilims at nilinis ang lupain ang katiwalian na kinuha nito, ngunit minarkahan din ang isang bagong simula para sa sangkatauhan. Ang Diyos ay gumawa ng isang pakete kasama si Noe pagkatapos ng baha, na nangangako na hindi kailanman sirain ang lahat ng buhay sa mundo sa pamamagitan ng tubig. Genesis 9:11. Ang bahaghari ay itinatag bilang isang simbolo ng pakete na ito, isang palaging paalala ng parehong hustisya at awa ng Diyos. Ang pag-renew na ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na malalim tungkol sa pagkatao ng Diyos. Siya ay isang Diyos ng pangalawang pagkakataon, ng mga bagong pagsisimula, tulad ng sinabi ng propeta. Ang mga kaawaan ng Panginoon ang dahilan ng hindi pagkonsumo, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay walang katapusan. Nag-renew sila tuwing umaga. Mahusay ang iyong katapatan. Panaghoy 3:22-23. Si Hesukristo sa kanyang ministeryo sa lupa ay patuloy na binibigyang diin ang mensaheng ito ng pag-update at pagsisimula. Sinabi niya kay Nicodemus, "Sa katunayan, sinabi ko sa iyo na siya na hindi na muling ipinanganak ay hindi makita ang kaharian ng Diyos." Juan 3:3. Tinitiyak sa atin ang ating pananampalataya na kahit gaano kalubha ang ating mga pagkakamali o kung gaano kadilim ang ating sitwasyon, sa Diyos ay laging may posibilidad ng isang bagong simula. Ang baha ay nagpapaalala sa atin na kahit na matapos ang matinding paghuhusga, inihahanda ng biyaya ng Diyos ang paraan para sa pag-renew. Ang isa sa mga nakakaintriga at hindi gaanong tinalakay na mga aspeto ng sinaunang kwento na ito ay ang kapalaran ng mga kababaihan na nagpakasal sa mga nahulog na anghel. Hindi tulad ng karamihan sa sangkatauhan na namatay sa tubig ng baha, iminumungkahi ng aklat ni Enoch na ang mga babaeng ito ay nahaharap sa isang natatanging patutunguhan. Hindi lamang sila nawasak ng tubig, ngunit sumailalim sa ibang uri ng banal na parusa. Isipin kung ano ang nararapat para sa mga babaeng ito, na dating nakasisilaw sa kagandahan at kapangyarihan ng kanilang mga anghel na asawa, nasaksihan ngayon ang pagbagsak at pagkabilanggo ng mga parehong nilalang na ito. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Galatia 6:7 ay maaring, "Huwag linlangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay hindi nanunuya sa Diyos."
para sa kung ano ang mga sauce ng tao ay mag-aani din. Ang espiritual na katotohanan na ito ay nagpakita ng sarili ng pansing sa buhay ng mga babaeng ito. Nagkaroon sila ng paghihimok laban sa likas na utos na itinatag ng Diyos at kinokolekta ngayon ang mga kahihinatnan. Si Hesukristo ay madalas na pinag-uusapan ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa gastos ng ating mga pagpipilian. Lucas 20:28-33. Tinatawag tayo ng mature na pananampalataya na isipin hindi lamang sa agarang kasiyahan o benepisyo ng ating mga pagpapasya, kundi pati na rin sa mga pangmatagalang kahihinatnan nito. Ang eksena ay dapat na nagwawasak. Ang mga babaeng ito na nanonood ng walang kapangyarihan dahil ang kanilang mga angelic na asawa ay nakuha ng mga archangels na tapat sa Diyos. Inilarawan ng aklat ni Enoch kung paano ang mga nahulog na anghel ay nakakulong at itinapon sa mga espiritual na bilangguan kung saan mananatili sila hanggang sa pangwakas na paghuhusga. Ang Judas 1:1 sa Biblia ay tila pinapaboran ito kapag binabanggit niya na ang Diyos ay nagpapanatili sa kadiliman at sa walang hanggang mga bilangguan. Hanggang sa paghatol ng magandang araw, ang mga anghel na hindi pinanatili ang kanilang orihinal na estado. Isipin ang pagkabigla at desperasyon ng mga babaeng ito na nakikita ang mga dating napakalakas at walang talo na ngayon ay nabawasan sa mga bilanggo. Ang dramatikong pag-iikot na ito ay nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Jesus. Ang bawat taong nagpalaki sa kanyang sarili ay mapahiya at ang sino mang nagpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Lucas 4:11. Ang pagmamataas na humantong sa mga babaeng ito na isaalang ang kanilang sarili na espesyal dahil nagkakaisa sila sa mga makalangit na nilalang ngayon ay naging kahihiyan. Itinuturo sa atin ng ating pananampalataya na pahalagahan ang pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos sa itaas ng katayuan o kapangyarihan na makukuha natin sa pamamagitan ng mga dudang paraan. Tulad ng isinulat ni Pablo, wala kang ginagawa sa pamamagitan ng makasariling ambisyon o walang kabuluhan, ngunit mapagpakumbabang isaalang-alang ang iba na higit sa iyong sarili. Filipos 3:3. Ang reaksyon ng mga asawa ng mga anghel ay nahulog sa harap ng kalamidad na ito ay hindi pantay. Ang libro ni Enoch ay nagmumungkahi na ang ilan sa kanila ay kinuha ng malalim na panghihinayang. Nakaharap sa katotohanan ng paghuhusga ng banal, nakilala nila ang kabigatan ng kanilang mga pagsalangsang at mapait na ikinalulungkot ang kanilang mga pagpipilian. Ang iba, gayunpaman, ay nanatiling matigas ang ulo sa kanilang paghihimagsik. Kabilang sa mga ito, inilalabas nito ang figura ni Nama na ayon sa ilang mga tradisyon, hindi lamang tumanggi na magsisisi, ngunit patuloy na nagsasanay at nagtuturo ng ipinagbabawal na kaalaman na natutunan niya sa kanyang asawa na anghel. Ang hindi pagkakasundo ng mga sagot na ito ay nagdudulot sa amin sa talinghaga ng sower na sinabi ni Jesus, kung saan ang iba't ibang mga lupa ay kumakatawan sa iba't ibang mga sagot sa banal na katotohanan. Mateo 10:1-23. Ang ilang mga puso ay nagpapagod ng katotohanan, kahit nasa harap ng hindi masasabing ebidensya, habang ang iba ay bukas sa pagsisisi. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang bagay ng mga paniniwala sa intelektual, ngunit ng isang puso na handang yumuko sa harap ng Diyos. Tulad ng sinabi ng awit, Fimpai 1:30, ang mga sakripisyo ng Diyos ay ang nasirang espiritu. Sa isang nasira at nagsisisi sa puso hindi ka hamakin, O Diyos. Ang pangwakas na patutunguhan ng mga babaeng ito, tulad ng inilarawan sa ilang mga sinaunang tradisyon, ay pambihira bilang kanilang orihinal na pagsalangsang. Ang mga tumanggi sa pagsisisi, lalo na ang mga patuloy na nagpapalaganap ng ipinagbabawal na kaalaman ay nabago sa mga kilalang nilalang sa maraming kultura bilang mga sirena. Hindi ito ang mga romantikong mermaids ng mga modernong talento, ngunit ang trahedya at mapanganib na mga nilalang ay kinundena upang maakit ang mga tao sa pagkawasak, tulad ng kanilang sarili ay naakit sa mga nahulog na anghel. Ito ay isang parusa na makataong sumasalamin sa likas na katangian ng kasalanan nito na nahihikayat, naging mapang-akit, na humantong sa pagkawasak, sila ay naging ahente ng pagkawasak. Ang pagbabagong ito ay nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Jesus tungkol sa kung paano ang ating mga aksyon
ay humuhubog sa ating pagkatao sa paglipas ng panahon. Para sa kung nasaan ang iyong kayamanan, magkakaroon din ng iyong puso. Mateo 6:21. Ang tunay na pananampalataya ay tumatawag sa atin na patuloy na suriin kung saan natin namumuhunan ang ating mga hangarin at adhikain. Na kinikilala na tayo ay katulad ng kung ano ang ating pinahahalagahan at pag-uusig. Tulad ng payo ni Pablo, pag-isipan ang mga bagay na mula sa itaas, hindi sa mundo. Colossus 3:2. Ang salaysay na ito tungkol sa kapalaran ng mga nahulog na anghel ay nag-aalok sa amin ng isang malalim na pagmumuni, muni sa tema ng banal na awa at hustisya. Kahit na sa gitna ng parusa, mayroong katibayan ng awa. Ang mga kababaihan na nagsisi ay hindi nagbahagi ng parehong kapalaran tulad ng mga nanatili sa paghihimagsik. Ang pattern ng hustisya na tinimplahan ng awa ay naaayon sa ipinahayag sa atin ng Biblia tungkol sa pagkatao ng Diyos. Tulad ng sinabi ng awit 103, 8-9. Maawain at mahabagin ang Panginoon, huli sa galit at mahusay sa kabaitan. Hindi ka magpapagaling ng walang hanggan, at hindi mo rin panatilihin ang iyong poot magpakailanman. Si Hesukristo ay perpektong ipinakita ang balanse na ito sa pagitan ng hustisya at awa sa kanyang ministeryo sa lupa. Hindi siya nag-atubiling harapin ang kasalanan at pagkukunwari, ngunit nag-alok din ng kapatawaran at pagpapanumbalik sa tunay na paumanhin. Isipin natin na ang babae ay tumatagal ng pangangalo niya, Juan 8, 1-11. Jesus ay hindi mabawasan ang kanyang kasalanan, ngunit nag-alok sa kanya ng isang bagong pagkakataon. Ni hindi kita hinatulan, pumunta at hindi na nakikita. Hinahamon tayo ng ating pananampalataya na ipakita ang parehong balanse sa ating sariling buhay. Pagiging matatag laban sa kasalanan, ngunit mahabagin sa mga makasalanan, na kinikilala na lahat tayo ay nakasalalay sa awa ng Diyos. Ang kinalabasan ng kwentong kosmiko na ito ay nag-iiwan sa amin ng mga makapangyarihang mga imahe na sumasalamin sa milenya. Ang mga nahulog na anghel na dating nilalang ng ilaw at kaluwalhatian ay natrap ngayon sa espiritual na kailaliman, hindi makagambala ng direkta sa pisikal na mundo. Binanggit ng Biblia ang pagkabilanggo na ito sa 2 Pedro 2:4, sapagkat kung hindi pinalaya ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, ngunit itinapon sila sa impyerno at ibinigay ito sa mga kadena ng kadiliman na nakalaan para sa paghuhukom. Isipin ang pagdalamhati ng mga nilalang na ito na nakilala ang kaluwalhatian sa langit na ngayon ay nakakulong sa kadiliman na may kakayahang maging walang kapangyarihan lamang ang pagdurusa na na-trigger ng kanilang mga aksyon. Ang kanyang mga asawa ng tao, nagbago o pinarusahan, ang kanilang napakalaking supling na nawasak ng baha. Lahat bago ang kanilang mga mata nang hindi makialam. Ito ay isang solemne na paalala tungkol sa itinuro ni Jesus, ano ang mamamahala sa tao upang manalo sa buong mundo at mawala ang kanyang kaluluwa. Marcos 4:36. Tinatawag tayo ng pananampalataya na isaalang, alang hindi lamang ang panandaliang kasiyahan ngunit ang walang hanggang mga kahihinatnan ng ating mga pagpipilian. Matapos ang krisis ng kosmiko na ito, ang pagkakasunod-sunod ng langit ay muling naayos upang maiwasan ang pag-aalsa na maganap muli. Inilarawan ng aklat ni Enoch kung paano nakatanggap ang mga archangels, kasama sina Miguel, Gabriel at Rafael, ang mga tiyak na responsibilidad para sa pagbabantay sa sangkatauhan. Naging mas matulungin silang tagapag-alaga na malapit na obserbahan ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga espiritual at pisikal na kaharian. Ang pinalakas na pagbabantay na ito ay nagpapaalala sa atin ng mga nakakaaliw na salita ni Jesus. Hindi ba ibebenta ang 2 ibon para sa isang seitile? At wala sa kanila ang mahuhulog sa lupa ng walang pahintulot ng iyong ama, Mateo 10:29. Kahit na matapos ang isang sakuna ng mga proporsyon sa mundo, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Sa kabaligtaran, nagtatag ito ng mas malakas na proteksyon para sa kanya. Itinuturo sa atin ang ating pananampalataya na kahit nasa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan ng tao, ang Diyos ay nananatiling soberanya at aktibo. Tulad ng isinulat ni Pablo sa mga Romano, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nakikipagtulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos
ang mga tinawag ayon sa kanilang layunin. Roma 8:28. Kahit na mula sa mga trahedya na kaganapan, maaring kunin ng Diyos ang mga aralin at benepisyo na nagsisilbi sa kanilang mas malaking layunin. Ang lupang nalinis ng baha ay nag-alok ng pangalawang pagkakataon para sa sangkatauhan. Lumabas, si Noe at ang kanyang pamilya mula sa arka upang makahanap ng isang hugasan na mundo, handa na para sa isang bagong simula. Ang Diyos ay nagtatag ng isang pakete sa kanila na sinasagisag ng bahaghari na nangangako na hindi kailanman sirain ang lahat ng buhay sa lupa na may baha. Genesis 9:11-17. Ang pagpapatuloy na ito ay nagsasabi sa amin ng malakas na tungkol sa pagbabagong buhay ng Diyos. Madalas na binibigyang diin ni Jesus ang banal na kapasidad na ito para sa pag-renew tulad ng sinabi niya kay Nicodemus. Sa katunayan, sinasabi ko sa iyo na kung ang isang tao ay hindi na muling ipinanganak, hindi nila makita ang kaharian ng Diyos. Juan 3:3. Tinitiyak sa atin ng ating pananampalataya na kasing seryoso ng ating mga pagkakamali o lalim ng ating pagbagsak, palaging nag-aalok ang Diyos ng posibilidad ng isang bagong simula. Tulad ng isinulat ni Propeta Isaias, huwag alalahanin mula sa mga nakaraang bagay o hindi mo rin isinasaalang-alang ang mga luma, masdan, gumawa ako ng isang bagong bagay, ngayon ay lalabas ito. Hindi mo ba siya kilala? Isaiah 43:18-19. Itinuturo sa atin ng baha na ang paghuhusga ng banal, kahit na malubha, ay palaging nagbibigay daan para sa bagong buhay at mga bagong posibilidad. Gayunpaman, kahit na matapos ang paglilinis ng baha, ang mga scars ng panahong iyon ay nanatiling tahimik na paalala sa nangyari. Ang ilang mga tradisyon ay nagmumungkahi na ang ilang ipinagbabawal na kaalaman na itinuro ng mga nahulog na anghel ay nakaligtas sa pamamagitan ng mga nakatagong mga sulatin o mga tradisyon sa bibig na napanatili ng ilang mga inapo ni Noe. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa atin kung ano ang isinulat ni Pablo. Lahat ng bagay ay ayon sa akin, ngunit hindi lahat ay angkop. Lahat ay ayon sa batas, ngunit hindi lahat ay nagtatayo. Mga taga-Korinto 10:23. Itinuturo sa atin ng mature na pananampalataya na makilala hindi lamang sa pagitan ng tama at mali, kundi pati na rin sa pagitan ng kung ano ang pakinabang at kung ano ang nakakapinsala, kahit na sa loob ng saklaw ng kung ano ang pinapayagan. Itinuro sa atin ni Hesukristo na maghanap hindi lamang ng kaalaman kundi karunungan, ang tamang aplikasyon ng kaalaman na ginagabayan ng pag-ibig ng Diyos at kapwa. Tulad ng isinulat ni James, ang karunungan na nagmula sa itaas ay unang dalisay, pagkatapos ay mapayapa, katamtaman, magagamot, puno ng awa at mabuting prutas, nang walang paghiwalay at walang pagkukunwari. Santiago 3:17. Ang kasaysayan ng mga nahulog na anghel, ang kanilang mga asawa at ang kanilang higanteng progeny, ay nananatiling isa sa mga pinakapambihirang at nakababahala na mga salaysay ng sinaunang panitikan sa relihiyon. Higit pa sa isang simpleng alamat ng alamat, nagdadala ito ng malalim na mga aralin tungkol sa mga kahihinatnan ng paglabag sa mga limitasyon na itinatag ng Diyos. Kapag pinag-iisipan natin ang kwentong ito sa ilaw ng ating pananampalataya kay Hesukristo, napagtanto natin na sumasalamin ito sa marami sa mga sentral na turo ng Ebanghelyo. Ang katotohanan ng tukso, ang panganib ng pagmamataas, ang hindi maiiwasang paghuhukom ng banal sa kasalanan, ngunit dinaan ang pagkakaroon ng biyaya para sa mga nagsisisi, tulad ng isinulat ni Pablo. Ang mga bagay na ito ay nakaligtas sa kanila bilang mga halimbawa at isinulat para sa aming babala sa amin ng iba tungkol sa kung kanino dumating ang mga dulo ng mga siglo, mga taga-Korinto 10:11. Ang mga sinaunang salaysay ay hindi lamang mga artifact sa kasaysayan, ngunit ang mga salamin na sumasalamin sa walang katapusang mga katotohanan na espiritual. Inaanyayahan tayo ng ating pananampalataya sa Diyos na kunin ang karunungan, kahit na mula sa hindi nakakubli at hindi mapakali na mga kwento ng Biblia at tradisyon, na kinikilala na ang lahat ng mga ito ay kahit papaano ay tumuturo sa ating pangangailangan para sa pagtubos at ang banal na pilano ng kaligtasan na nahahanap ang kanyang taasang pagpapahayag kay Hesukristo. At sa gayon ay natapos namin ang pambihirang paglalakbay
sa pamamagitan ng mga hiwaga ng aklat ni Enoch. Ano ang naisip mo tungkol sa paghahayag na ito, tungkol sa kapalaran ng mga nahulog na anghel at ang interbensyon ni Archangel Miguel? Mayroon bang iba pang mga kwentong Biblia na nais mong galugarin ko sa lalim na ito? Mag-isip sandali, ano ang itinuturo sa atin ng kwentong ito ng ninuno tungkol sa mga limitasyon na itinatag ng Diyos sa ating buhay? Ang mga limitasyong ito ba ay banal na paghihigpit o proteksyon? Ibahagi ang iyong pagmuni sa mga komento sa ibaba. Kung ang nilalamang ito ay humipo sa iyong puso at pinalakas ang iyong pananampalataya, siguraduhing iwanan ang iyong gusto, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Ang kanyang pakikilahok ay pangunahing para sa atin upang magpatuloy na ibunyag ang mga malalim na espiritual na katotohanan na ito. Sa susunod na video, ibubunyag ko ang 7 pinakamalakas na anghel na nabanggit sa Biblia at ang mga tiyak na pag-andar nito sa banal na eroplano. Mag-click sa video na lilitaw sa screen ngayon upang hindi mawala ang paghahayag na ito. Hanggang sa susunod na video, pagpalain ng Diyos ang iyong espiritual na paglalakad. Narito ang milestone, palaging nagbabahagi ng mga katotohanan ng salitang nagbabago ng buhay